Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong again, in-extract ni Gossip Central, no, na video from the Senate hearing. Of course, andyan si Aidel, si Senator Jinggoy, at si Senator Amy. Actually, masaya ito ang natin. Mas pag ito magkakasama lalo na pagkasama si Sen Amy. Anyway, even before we get into that, i-play muna po natin ang ating intro. There. So dito nga sa caption ni Gossip Central, Sec Galvez umalma sa mga paratang ni Raffy Tulfo. Nakahanap ng katapat si Idol. Ayun. Actually, this is the second. No? Ang unang-una natin, syempre, galing din dito kay Gossip Central sa isang abogado. And ngayon, nandito na tayo sa second strike ng merong mga taong umaalma, no? O pumapatol na rin kay Raffy Tulfo. Panoorin at pakinggan natin din pag-usapan natin, guys. Kapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha. Ang kakapal ng mukha nyo. May corruption dito. Whether you like it or not. Meron po. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Kano pong binibigay na cash assistance sa bawat surrendery po? For the MILF, we are giving 100,000 100,000. unconditional cash transfer. 100,000. Okay. Ilan po yung surrendery? We term it decommission. By the way, shout out kay Teacher Mark kasi nung nagre-react siya dito, nung nagre-real-time reaction siya rito, I was there, so pinapanood ko siya. Ayan. So, may mga nasabi dun si Teacher Mark na nag-agree naman tayo. Partly talagang he's making his way na maging interactive yung kanyang naging live. Your Honor. Ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132. 26,132. Ilan po yung baril? We have 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaki ang discrepancy? At ano po naging result ng inyong investigation? At meron bang nanagot? Meron bang nasibak? Sir, actually, sir, that's our demand to the implementing panel, considering that, as we have said, we have a security judge. Sorry, sir. Sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito, in discrepancy, 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement, and we have not seen any document that... Kaya nga po, yung nag-disburse ng nagbigay ng pera, 100,000, each surrender na umabot ng 26,000, sino po yun? Sino-sino yun? Kasi ang gagawin nyo lang po, 26,000, 100,000 each. 2.6 billion. Tapos 4,000 lang yung baril na, di ba kapalit yan baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It was the DSWD who processed, but the IDB... No, it should not be the DSWD. Dapat kayo po sa military para kayo po nagbe-vet to make sure na ito'y talagang surrendery. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po ito pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000. Based on the agreement, Your Honors, we have commissioned the International Decommissioning Body, including the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko po tanong ko huwag na tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000. Okay, dito sa part na to, do you really think that itong si Yusek, by the way, he's Undersecretary Galvez. Dati po siyang DND Secretary, okay, sa panahon ni, if I'm not mistaken, during PRRD time. Okay? Currently, he's the Senior Undersecretary of Department of National Defense. And siya rin ang Presidential Peace Advisor ni PBBM. Ayan.
Just so you know. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Idol na itong si Yusek Galvez, is he really going around the bushes? O it's just that nagmamarunong tong si Idol and Yusek Galvez is not buying it? Diba? Usan ng DSWD. Dapat may kapalit siya na baril. Tama? This is not the end of the... Hindi sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nagmamatch. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Eh kung magawa-gawa lang... This is not the end of the... Hindi sir, ganun. Binabara niya si Galvez. I think what Yusek Galvez is saying here is that that's not the end of the process. So, paano tayo na walang alam paano yung proseso nangyayari dyan? How exactly natin maintindihan yan kung hindi pinapatapos nitong ni Idol, itong si Galvez? Diba? Even nga si Idol, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. So, paano niya maintindihan yung proseso? Again, we're going back to the basic. Para maintindihan natin lahat kung paano lahat nangyayari to, definitely, we need to understand the process. Ano yung mga qualification, paano nagtitrigger ang mga ganitong bagay para, halimbawa, halimbawa lang what if may surrender, tapos ibinigay niya yung baril, paano nila makukuha yung perang sinasabi, tapos after makuha yung pera, ano yung mga susunod na hakbang? And I bet, no, even Rafi Tulfo, hindi niya alam yan. Ganun dapat talaga, di ba? Dapat nagmamatch. Ba't ka... See? Nagmamarunong siya eh. Hindi niya alam exactly paano ba nangyayari ang lahat na ito. Ano yung whole cycle? No, starting dun sa pagsusurrender ng armas, down sa pagbibigay ng pera. Ganun lang ba yun? Definitely, magkakaroon ng, halimbawa, na ibigay na yung pera, meron syempre yung mga programang susundin yan. Diba? Magsusurrender kung wala ka namang baril. Eh kung magawa-gawa lang istorya na ako ay MILF. Your Honor, we are implementing the peace agreement. The peace agreement does not specify. Then sir, ba't kayo pumayag? Then huwag niyo sana i-release yung... Sa tingin nyo, yung mga tao dyan sa DND, mas bugok pang mag-isip kumpara kay Rafi Tulfo. Tanong lang. Diba? 200,000. Diba sir? Ganun lang kasimple. Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganun klase. So halimbawa, walang baril. Tapos magsusurrender. Walang makukuha. So kailangan requirement talaga may baril. Yun yung gusto nating malaman dyan eh. No, yun yung gustong ano yung dito ni Idol eh. Klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. I really think, etong mga taong to, no, sa side ng DND, they have a list. And they would know. They would really know. It's very impossible na hindi nila alam yan. I really don't think that's very stupid naman of them na mag-i-implement ng isang bagay without anything na may pinangahawakan na sabihin na lang natin checklist. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. Pansinin niyo si Galvez. He's just looking straight at Rafi Tulfo. Diba? Pansinin niyo. Talagang tinitingnan niya lang straight si Rafi Tulfo. 2.6 billion unaccounted for. Sample na punta to. Kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawin na hakbang na mabawasan po yung budget ninyo from 7 billion to... Ito yung nakakatawa sa mga senador, no? Lagi nilang panakot yung budget ng mga administrative agencies. Bakit? Mas pa kayo, 1 point something billion. You started with 1.9 billion, now 7 billion. Sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Nabigyan pa kayo ng English, kumbaga, ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha, ang kakapal ng mukha nyo. Alam mo, yung technique ni Rafi Tulfo, yung nagsasalita siya ng hindi maganda, sabay magsasorry. Do you really think nag-work yun?
'Di ba? Kasi para sa kanya, ang salitang sorry, expression na lang. 'Di ba nga, whenever you say, I love you and I'm sorry, you should mean it. Pero to insult someone, and then eventually you're going to say sorry, and yet, continue to insult them, you're not sorry. Meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hingit pa kayo, gawin niyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo, 100 billion na lang. Sir, the agreement was made during the time of President Aquino, and we are just implementing the Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement na yun, show me. the agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000. Sir, Alam mo, hindi niya pinapatapos si hindi niya pinapatapos si Galvez. Paano natin maiintindihan yung sinasabi ni Galvez? Kung hindi natin maintindihan. And the way I see it, I think, the way I see it, kaya na-involve dito ang DSWD, is ginagawan din ng case study ang mga surendi. Yung mga sumusuko. Kasi maliban doon, okay, kung na-prove yan, nasabi nga ng based sa case study at recommendation nga ni DSWD through the assistance of siguro ng AFP o kung sino man yung ka-partner ng DND dyan. Diba? Do you really think ganyan katanga yung mga gobyerno? I mean, yung mga government agencies na yan? Na pag pumunta ka, halimbawa ikaw, Aiden, pumunta ka sa mga yan, sabihin nila, MILF, well, basically, it's very stupid din kung gagamitin kitang example because they know already na isa kang senador. Diba? Na hindi ka MILF. Hindi ko pa alam yung proseso, pero I can think of many things kung bakit DSWD ang naging kapartner nila dyan. Possible nga, kaya si DSWD ang partner para magawa ng mga case study. Magkaroon ng interview, magkaroon ng site ng home visit, yung mga ganyan. Yan yung ginagawa guys isa sa mga ginagawa ng DSWD. And then from there, magkakaroon sila ng recommendation. Okay, we confirm, we have verified and we confirm that this person is naging member ng MILF. Nagmamatter, gaya nga ang tanong kanina, nagmamatter ba na para makakuha ka ng X amount of money, kailangan may pinanghahawakan kang baril? Is that even a requirement? Or ang requirement lang is member ka ng MILF, mag-apply ka na magsusurrender ka, pag-aaralan namin yung background mo, magtatanong-tanong kami sa mga kapitbahay ninyo, diba? O kamag-anakan ninyo na hindi nyo alam, then doon namin i-confirm na na-verify namin na kayo ay dating member ng MILF. Diba? Palibasa kasi si Aiden, wala siyang masyadong alam sa mga administrative agencies, policies, at saka mga processes nila. Kaya kung magsalita siya, ganyan-ganyan na lang. you're hearing me, but you're not listening. Alam mo, paulit-ulit natin naririnig sa kanya yan. Akala ni Aiden, nagmumukha siyang smart for saying that. Tingnan mo, very straight yung face ni straight face, straight eye si Galvez kay Aiden. Listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Okay, natatanungin ko guys. Diyan sa kakadaldal ni Aiden, meron na ba siya na ipakita na may anomalya? Sa dinami-dami ng sinabi niya. Meron na kayo? May napansin na ba kayong anomalya? O siya lang yung nagsasabing may anomalya? Magkaiba kasi yun. You have to prove it na may anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, ma-decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MILF? Ang isang patunay diyan yung baril para mabigyan siya ng... Sa'yo na nanggalingan, Idol.
isa sa mga patunay is meron siyang sinusurrender na baril. Isa sa mga. Ulitin natin, ha? Pakinggan natin ulit si Idol. na siya? O anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung baril para mabigyan siya. Ang isang patunay, ang isang patunay. So, ibig sabihin, meron pang other ways. Diba? And even if may baril yan, I bet on you. Dadaan at dadaan yan sa proseso na nilay down ng mga government agencies who's working with these people. It's not something that you just snap na, di sana ang dami na nagpuntahan dyan, baka ultimo security guard na merong mga baril. Diba? So, surrender na lang. Hello, magkano ang halaga ng isang baril na binibigay sa mga security guard? Sabihin lang nila, oh, may baril ako, sa ako dating MILF. Ganun lang yon? Of course not. Siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi, MILF, surrender ako, nasaan yung baril mo? Huh? Do you really think, guys, na yun yung unang itatanong ng mga yan? Nasaan yung baril mo? Alam naman, pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito, ang armas ko, gulok. Kahit 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. Mm-hmm. So malaking anomalya. Kaya nga po, yan yung basihan niya. Yan ang basihan niya. Para sabihin niya may anomalya. So pag hindi ka, guys, ito yun, following the logic of Idol, following the, ito, i-request ko to kay Adorable Caio. Okay, i-request kong i-decipher niya to. Kasi mas magaling mag-explain si Caio pagdating sa ng logic dito. So para sa kanya, pag wala kang dalang baril, okay, tapos pupunta ka at mag-surrender, tapos bibigyan ka ng that's anomaly. Gets niyo? Bitin ko. Para kay Idol, okay, pag pumunta ka sa opisina at sabihin mo ikaw ay MILF without surrendering your gun or anything, sakang anomaly. Pero sinabi niya rin kanina, isa. Diba? Diba? If you recall, yung sinabi niya about dun sa baril. Okay? Wala kang baril, tapos nag-surrender ka para makakuha ka ng pera. Ikaw ay isang anomalya. Calling Caio. Caio, please, take over dito. Logic-wise, discuss kung ako it. dapat, sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Wow. Mm-hmm. Totoo yan. Kasi nalaki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender ba mismo o sa organization? Combatant the IDB fully identified and verified the identity. In fact, Kung pinatapos niyang magsalita si Yusek Galvez, malamang kanina pa sinabi ito ni Yusek Galvez. Pakinggan natin ulit, ha. combatant the IDB fully identified and verified the identity. Guys, hindi ko pa napapanood to. Pero sinabi ko na yan sa inyo kanina. Diba? No joke. Hindi ko pa yan napapanood. Pero minsan kasi sa talambuhay ko, I'll give you one very good example. Nag-OJT ako dyan sa isang LGU. Nag-a-apply ng balik probinsya. Okay. Sounds familiar? Yes. Ito po yung balik probinsya na sinasabi ni Senator Bongo during pandemic.
So, na nag-apply si Kabayan, sabi sa akin ng superior ko, gawan mo ng case study to. Sa paggawa ng case study, interview mo yung tao. Pag interview mo ng tao, tatanungin mo kung saan siya nakatira. Okay? Tapos, sasabihin mo sa kanya, ma'am, i-home visit po kita. Yung purpose po ng home visit, dalawa. Magtanong-tanong ka sa kapitbahay tungkol sa kanila at makita mo yung tunay na sitwasyon ng pamilya. Meron pong mga nag-apply sa amin na hindi ko po ipinasa. Pero meron din naman akong ipinasa at talaga namang pinauwi namin ng probinsya. Maniwala rin kayo sa hindi dahil dyan sa balik probinsya na yan, kaya I decided not to practice social work. Kasi marami pong naging anomalya ang balik probinsya. And I really don't want to be part of any of this. Yan. Sabihin ko yun. I really don't want to be part of any of those. Ayokong lokohin ng mga kababayan ko na nagpopondo dyan sa pera na yan. And doon ko lang na-realize, madumi nga talaga ang politika. Diba? Hindi ko na i-mention yung LGU na yun. Hindi ko na rin i-mention kung sino yung happy at that time. Kasi, meron isa kaming inapruban na balik probinsya after 2 months. After 1 month, nag-a-apply uli sila. Using the same name, but using a different address. At hindi po maliit na value ang binigay namin. Dahil nung panahon na ginagawa ko yan, ang balik probinsya po, na-realize ko nakaangat pala yung mic na ito. Ang balik probinsya po, kung saan ka nakatira, doorstep to doorstep yan. Tapos ilan sila? 7 sila. Ganon kalaking pera yun. Kaya, yung mga ganitong bagay, I find it very impossible na walang pagdadaanan na proseso. At hindi yan basta-bastang inaano. In fact, they can. Mismo sa Yes. surrendery. Yes, sir. Yes, sir. Kasi meron mga aligasyon na merong mga hindi maabot na total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, At hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies. based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor. Pinapipirma niya ba na Yes, yes, sir. nakakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot niyan. Pagka sa organisasyon yung binigay 100,000 kada surrendery, baka naman lalo silang pinupondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment plan. Mr. Chair, okay, pwede mag-sige. Ito lang po ang gusto ko. Mas valid yung iniisip ni Senator Jinggoy. Pwede nga. Possible naman namang nangyayari yun. Diba? Possible naman yan. So, ano ba issue natin? So, babalik tayo. Ano ba issue talaga ni Idel? Na parang basta-basta lang bang binibigay, tapos pinipitikan, kinukupitan. Kasi hindi malinaw sa atin eh. So, ngayon, may sinabi si Senator Jinggoy, sinasabi niya, na kaya nga kayo tinatanong ngayon dahil lumalabas na may mga tao na sabihin na lang natin pumipitik, kumukupit o kumukurot doon sa pera ng tao. 'Di ba? Kaya tuloy, dahil nga ganyan yung nangyayari, baka ang lumalabas is hindi nyo pinapadaan sa tamang proseso yan. Kasi may mga taong involved dyan para kumuha ng portion ng value na sinasabi. Kaya hindi nabubuong 100,000. Now, the other question is, non-taxable ba yan? Or, meron bang certain category na, okay, itong taong to, sa ganitong sitwasyon, ganitong ito lang yung ibibigay nila. At hindi siya flat rate na, kumbaga hindi siya flat rate or hindi guaranteed to 100,000 ibibigay sa iyo. So, you have to go through a certain category. Okay, kung dito ka lang qualified, ito lang yung value yung ibibigay mo. This is something that we need to know rin, di ba? Kung mangyari.
gusto ko, kung meron susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved, corruption dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno. Your Honor, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, matatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, You can count on me on that. I could say that, proudly say that, Una-una sa lahat, for Raffy Tulfo to say that, na magpapatapos siya ng budget. Tanong ko, I'll gonna ask Attorney Claire about that. Can he actually do that? Na meron ng GAA? Diba? Kumbaga may budget na nakalaan sa ano. Kaya niya bang patapyasan talaga yun? Knowing that, yung budget ng DND, isi na yun. Pwede bang mabago yun? Dahil lang sinasabi ni Raffy Tulfo ngayon. So far kasi sa alam ko hindi eh. Kung ano na yung ibinudget para sa 2024, para sa DND. Okay, sa mga programa niyan, kung saan nila gagastusin yung budget nila. Wala pa ako so far nababasa o naririnig na kayang baguhin yun. I-amend yun. Lalo na ito ay naipasa na as a 2024 budget. there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. anak, I'm very sure itong si Yusek Galvez, no? Pinapanood niya yung ginagawa rito ni Raffy Tulfo. And I'm very sure na hindi yung gaya niyang magpapatinag sa isang Raffy Tulfo na puro lang aligasyon. Puro lang akusasyon. Walang kahit anong ebidensya laban doon sa mga inaakusahan niya. 'Di ba? Sorry, excuse me. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Yeah, he's not secretary. He's Yusek. Pag nagsolid, pag Ang secretary po ng DND ay si Gibo Teodoro, as you all know that now. nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, Well, lahat ba ng combatant, may baril? May hawak na baril. Di ba yun pa dyan? Meron pang alam na about some martial arts. Di ba? issue surrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na. Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Hindi kaya panindigan ni Idol yung pagiging grandstanding niya ngayon. Sa kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Masaktan ka, I don't care. Tingnan mo yung mukha ni Yusek Galvez, Do you really think this person will just gonna take this lightly? I really don't think so. Baka magulat pa tayo, nag-file na reklamo labang kay Raffy Tulfo. I'm talking on behalf of the taong bayan. Wow, you're not talking on behalf of the taong bayan. Not every person think like you, Idel. Ikaw lang ang mahilig magbagsak ng mga akusasyon na wala kang basihan. Diba? Wala kang maipakitang ebidensya. Okay sana na ikaw yung ikaw yung nagiging mistulang whistleblower dyan Unfortunately, since napaupo ka dyan as a senator, wala ka pang napatunayan na itong ahensya na to, itong tao na to, gumawa ng kahit anong anomalya.
nakakasira ka ng imahe ng mga government officials and employee. And I really don't understand why Senate President Zubiri, hinahayaan ka ng ganyan. Tandaan mo, yung kapalpakan mo, kapalpakan niya ng buong Senado. Member ka ng isang institusyon. Diba? Ito yung sinasabi ng professor ko na gutter politics. Kasi nga, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all. Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin. No, actually, here's the thing about making an accusation. You prove to all of us, Idol, that there is a corruption. Kasi ikaw nag-akusa eh. All ears kami, papakinggan ka namin. Patunayan mong merong corruption maliban dun sa logic na pinapasa mo kanina. Diba? Ikaw ang mag-prove niyan. Kasi ikaw nag-akusa eh. Amin, bakit ganito kalaking discrepancy? Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I... Well, ako, I really don't think that Yusek Galvez needs to explain himself or even prove it to Raffy Tulfo. Ikaw ang nag-akusa, Idol. So, ikaw dapat ang magpatunay na meron nga korupsyon maliban dun sa mga pinagsasabi mo kanina. Because sa mga taong nag-iisip, they're not going to buy that. I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International bodies facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSW din nag-release ng Yes, pera. but To the recommendation of the body. Here we go again. Hindi ko ano may body sinasabi. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is those are experts from. I know, sir, but the only... I know. You're in the military, right? Define combatant. Define combatant. Ano ba to? Socratic method. May biglang ganyan. Combatant can be the actual Yes. Individuals Yes. holding the firearms. Holding firearms. So, ibig sabihin, meron siyang firearms. Patapusin mo, Idol. Yes. So, your definition, galing sa'yo, your definition of combatant, Ang hilig niyang barahin yung tao. Lord, tayo nga, search natin. Combatant. Define combatant. Okay. Sabi dito, combatant. Sorry A combatant refers to a person or group actively involving in fighting during a war or battle. Essentially, combatants are individuals who are either engaged in combat or ready to engage in combat. For instance, during World War II, Britain played a significant role as a main combatant. The term encompasses those directly participating. Again, the term encompasses those directly participating in armed conflict, regardless of whether they are civilians or members of an organized military forces. It is important to note that combatants can include both soldiers and non-uniformed fighters, depending on the context of the conflict. So, wala naman sinabi rito na kailangan meron kang hawak na baril. Diba?
So pag nakipag-combat ka ba, kailangan mo lagi may hawak na baril? Paano kung may hawak ka lang na kutsilyo? Paano kung ikaw ay trained for martial arts? So hindi ka na combatant nun. Ganun ba yun? is someone holding a firearm. Yes. So where is that firearm na Sir, kumbatan na sumurrender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch siya. Galing na mismo sa'yo, kumbatan is the one holding the firearm. you have, Where are the firearms? sir, ito nga natin sa ano. Last na sir, ano? Saka isa pa sir, Itong si Aiden, hindi niya kayang maano yung ano niya. Kasi na ano na siya eh. 'Di ba? At the end of this, siya, sa kanya lang din ang balik niyan. Siya rin na mapapahiya diyan. hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 Sorry? 26, that's 2.6 billion. firearms. Kasi kung ako sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako sir, mababahala na ako. Kung ako talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus Sinabi ko rin niya kanina na hindi yan basta-bastang ganyan nangyayari. May pinagdadaanan niyang mga processes. Di ba? the SLW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program, and we believe. So ang sinasabi niyo sir, okay, nabagta kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 20. Eh di kinasuhan niya pag hindi niya sinurrender yung personal niyang baril. Oh my God. 6,000 to 4,000 lang na baril. Do you really expect that someone from MILF, no, na may pinangahawakan na baril, lisensyado pa? Kasi kung lisensyado yan, PNP will identify it eh. They can easily identify. Hindi ito dapat bigyan ng baril. Dapat hindi ito mabigyan ng baril. Because this person, there's a big possibility na may list na ng names ang mga member ng MILF. Hindi man lahat, pero there's a possibility. Yung ba yung inaano dyan ni Idel? Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Kumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag yung bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. Gulo. Dapat pera. So kaya nga, requirement ba pag sumurrender ka, kailangan may hawakan ng baril. So pag wala kang hawak na baril, wala kang makukuha. Yung ba yun? So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, O, diba? Ito sasabihin niya ngayon. After niyang i-accuse ang mga taga-DND o kung sino man, no, sa under ni Yusek Galvez, pinagdidiinan niya na meron daw corruption based sa kanyang analyzation. Ngayon, sasabihin niya, ganyan. Diba? katangahan. Again, I'm sorry for the word. Ano daw? Sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Wow. Again, I'm sorry. May masabi lang talaga siya. No, may masabi lang talaga siya. Sorry for the word. Sorry for the word. You know, I really, this is very, this is very disappointing, lalo-lalo na with Senator Amy and Senator Jinggoy. Well, ako, sanay na ako nakikita magkasama tong dalawa, but with Senator Amy, no, I really don't think that papatol siya sa mga ganitong Word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba tayo pumayag?
sir. Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-investigate po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit. Ako, if I were Yusek Galvez, no? I'll ask Rafi Tulfo, ikaw ang mag-imbestiga dahil ikaw ang nag-akusa sa amin na kami ay corrupt. Diba? It's always easy for him to say na itong ahensya na to corrupt. It's the same thing na ginawa niya sa mental health, diba? Mental hospital. Saan pa? LTO. Saan pa? Ang dami niya na pinagbintang, guys. Ang dami niya ang pinagbintangan ng mga corrupt. Pero wala siyang napatunayan o napakita na itong mga ahensya nga ito, may corruption. Ganitong discrepancy. Diyan babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Huwag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. Wow. Anong trabaho mo? Mag-akusa na wala kang... Yung ba yung ano mo, Idol? Sige nga guys, kaya tanungin ko. At least, meron na bang inakusahan tong si Idol na na-prove niya? Napakulong niya? Napakasuhan niya? Ng mga government officials? Nasasabi niya, yun corrupt na agency, corrupt na official, or kung ano. Meron ba? May nakita akong kalokohan dito, pinupuna ko po. Huwag mo kayo magalit. Paano mo makikita yun, Idol? Hindi mo nga alam yung proseso. Babalik na naman tayo doon sa PCSO mo. Wala kang pinanghahawakan na blueprint. Ano bang alam mo sa process nila? Para para sabihin mo na naman na may mga ganyan. Ikaw mismo, humingi ka ng o paano ba yung proseso nyo? Ikaw ang mag-imbestiga para pag meron kang inakusahan, kaya mong tayuan yung inaakusahan mo. Kaya mong tayuan yung mga ibinibintang mo sa mga taong yan. Parang hindi ka nagmumukhang clown dyan. But magalit na kayo na magalit. I don't give a heck. Sir, What I'm doing is investigating native legislation. Kasi po talaga, Investigating in aid of legislation. Kayo ang nag-iba sa sa definition ng gawain ng Senado. Kaya tuloy minsan napapaisip ako dapat mawalan kayo ng power dahil sa mga pinagagawa mo. it doesn't match. Tatanggapin ko na kasi sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as factual. Anyway, sir, bago umalis, ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrendery, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Ba't ka nag-surrender kung hindi mo isurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. That was Pumunta sa pagiging member ng private army. That was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kapal naman po ng mukha nyo. Anyway, guys. So obviously dito, yung naging strategy ni Idol dito kay Yusek Galvez, no? Hindi niya pinag-explain ng maayos si Yusek Galvez. Binara niya ng binara and after that, mapapansin niyo lang binara niya ng binara and then pagkabara niya,
Kung ano-ano sinasabi niya. Kung ano-ano accusations ang ginagawa niya. Based sa sarili niyang interpretation. So, he is more like subjective than objective. 'Di ba? Paano ba magiging objective ito? Simple lang. Kung meron siyang pinanghahawakan na ebidensya at nagpapakita na meron nga talagang anomalya based dun sa process nila, then pwede ko siyang paniwalaan na may anomalya. Excuse me. Pero, kung sasabihin to ni Idol, yung mga pinagsasabi niya, ulitin ko, ito yung magandang example ng gutter politics. Ngayon, yung sinasabi niya, ni Idol na imbestigahan and all. Kayo nag-aakusa eh, di kayo mag-imbestiga. Kayo magpa-imbestiga. Diba? Patunayan nyo. Natotoo yung sinasabi ni Idol. Patunayan mo yun, Idol. Natotoo yung sinasabi mo. Diyan sa binibintang mo sa mga taga-DND. Or sa under ng watch ni Yusek Galvez. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Do you really think itong style ni Idol, kaya niyang panghawakan habang siya ay nandiyan sa loob ng Senado? Tandaan nyo, this is the second. And actually, meron pang the third. So, magre-react tayo doon. Anyway, guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye, guys!